nung sobrang init, hindi kagaya nung summer. So ayan, aliwalas na talaga oh. Aliwalas na. Ayan po. Shoutout pala kay Auntie. Ito maganda oh. Kita nyo yan. Oh, ganda. Solid ano. Ayan, isang magandang buhay. Bati lang muna daw ang ating fish. Ayan. Babati daw muna siya ng hello. Ang ganda niya na, mga ka-farmer. Ang ganda po niyan. Tingnan lang ha. Ilawan ko. Ito pala yung aking mga orchids na nadali ng araw. Ayan oh. Yan, okay lang naman po yung ganyang araw. Pero yung talagang matindi. Oh, wait lang. Ayan, tingnan niya po yung kulay niya. Natatapat siya sa ilaw. Yan, ang ganda. Yung pula na yan. Oh. Yung buntot, kumukula. Diba? Tapos ayan, may mga bago. Ha? Wait lang. Yan o. Uy. Okay na, no? Ubus na po yung super worm na binili ko. Halos 6 months din inabot. May mga dumating pala, mga ka-farmer, na orchids kahapon. Ayan, baka mamaya sikasuhin natin ito. Mga bata pa ito. Ayan oh. Ito po kasi hindi sila maselan. So mas maganda daw ito kahit medyo nainitan. Hindi siya maselan. So marami po 'yan. Ito lilinisin na. Kasi may nakita ako sa YouTube, gagayahin natin. Bibiyakin niya 'yan. Tapos tatanggalin po yung mga roots na hindi na mga old roots. Ayan oh, kagaya nito. Tatanggalin natin. Tapos ipapat ulit natin yan. Meron akong coco cube. Coco cube ba tawag doon? Basta yun. Yung ng coconut. Tapos ito ay bukas ay tayo po ay magre-replant na. Magpa-plant pala, hindi replant. Oh, itong dalawang nating itatanim na natin yan, dalawa nating rambutan. Tapos yung mga avocado natin, 5 avocado ang itatanim natin. Mulberry, so may mga pwesto na po yan. Yung katmundo na yan sa taas, so bali ang wala na lang palang pwesto, katmon doon sa taas, tsaka itong halos okay na pala tayo. Okay na pwesto na lahat. Kasi itong dalawa pala to. Isa dito, ito kasing kayumito natin, murado daw yan. So yung isang kayumito natin, dito na natin ilalagay kapalit ng mangga. Lumalaki din yan eh. O kapalit ng mangga, dito na po yan. Tapos yung dalawang rambutan dito ko na po sa may side lalagay, kasi pag sa init ng hapon may shade siya dito. Tapos yung langka dito na. Ito tatanggalin na natin tong acerola cherry. Hindi naman po natin na-enjoy ito eh. Wala naman yan. Tanggalin na natin. So ang madadagdag dyan is the kayumito. Tapos yung mulberry doon nasa dulo, lalagay natin. Ayun, ang ganda na po ng mabolo. Nakahinga na siya kasi talagang natatalo siya nung mangga eh. Tapos yung natin, orchids, ayan naman po, may liwanag namang nakukuha na ngayon. Actually ayun nga, naarawan na. Ayan po yung niyan, sitwasyon ngayon. Ayun yung mga kinaykay ng manok, kaya nag brown. Ang ganda na sana eh. Inano ng manok yan. Tapos ito yung langka, tatabihan na din natin ang langka doon sa may dulo. Baka doon na lang natin itanim yung ito, gaganda na po ito. May mga fertilizer na latex less yung tinatawag.
inano na rin natin, nag-pruning na rin tayo. Yan o. Bali, tinamaan pala. Tinamaan ng ano bang siguro nung nagputol si Kongkong ng ng Madre de Agua. Disgrasya. Yan. Okay lang. Basta buhay. Na-pruning na rin natin. Dito na lang natin isisiksik doon sa may yung isang isang langka, tapos yung tatlo doon. Papakain pa ako ng kalapate. Tapos ano ba, kahapon di ako nagpakain. Okay lang, sabi ko ngayon ko napakakainin. Mga kalamansi natin, ayan, busy tayo sa kainan. Ewan ko, sana ngayon po busy din. Ayan o, mga kalamansi natin at silag. Malakas po yung ulan kahapon. Malakas yung ulan kahapon. Ang sipag ni Dodong nandukmay. Ayan, sana po ay bungahan tayo nyan. Laki na. Yan, nakapagpakain na tayo ng ating mga kalapate. Etong ating has avocado kuno ay di ko na ililipat. Sugal na natin yan. Mukha namang yung dahon eh. Yan, ito ang aking sinasampalatayanan. Pahaba. Yan po yung ng has. Tingnan natin. Mukha naman legit eh. Mahal lang talaga. Yung ating langka ay ililipat na natin to. Okay naman. Gumaganda naman sila. Nihintay ko lang maayos-ayos yung paglilipatan kasi lalagyan po natin yan ng apat na ano ba tawag dito? Poste. Parang paikot sa kanya, tapos lalagyan ng konting shade. Ganyan po yung instruction. Ayoko namang isugal na, 'di ba? Pagkalipat maarawan agad. Although malilim naman tayo, hindi naman gaanong sobrang init, hindi kagaya ng summer. So ayan, aliwalas na talaga aliwalas na. Ayan po. Shoutout pala kay Auntie Flower, kay Tita Bulaklak, at kay Ate Maria Dayaw. Ayun. Ganon din syempre kay Tita Sue. Kumusta po si Tita Susan? Ayan. Ate Sylvia. Ate Marita. Ayan, kay Ate Marita. Sana nanonood din si Ate Marita at Mami Zenny dito sa ating channel. Ayun ito yung nagkaroon ng konting miscommunication. Sabi ko, linisin na yung talbusan ng kamote. Nadamay pati yung talbos, pati yung kamote. Pero okay lang. Ayan na po. Ano na yan? Sayang ang dami na sanang kamote ngayon mga ka-farmer. Ayan linabas ko pa naman yung maya-maya ngayon. Kaposisyon na yung dalawang suha. Ayan. Okay na. Yung dahon nila inilabas na nila. Mga bantayan na lang natin dito is the kagat-kagat ng mga, alam nyo na. Ay, kinagat din. Mangga natin, nalaglag na lang. So dito tayo tatanim ng, bala ko mag-avocado na lang dito. Gagayahin natin yung sa ginagawa po ng mga Afrikano tsaka Meksikano dito. Siguro medyo malaki naman yung dito naman kasi may may magagalawan na may yung tambak, isasagad na natin doon. So dito na tayo magtanim. 4 8 meters each ang diferensya. Kakasya kaya dito yan. Tapos in between maglalagay tayo ng plat. Yun ang plano ko sana mangyari. Yan, plat po para sa mga pechay at kasi maaraw ngayon So siguro 2x4 na kahoy, kakwadrado natin, ganon. Para magandang tingnan. Dito na ako magpapat ng plat ng natin, green leafy vegetable. Ayun
So pwede naman siguro. Pwede naman. Yung ating duhat medyo ano din yan, ha. So pwede siguro dito yung ating langka isa. Hindi na natin maglalagay ng avocado rito. Alanganin. May poste. Tingnan natin. Kasi ito lychee. Ilalayo din natin syempre sa kanya. Siguro dito mga 6 meters away. Ayan. Mga dito siguro sa 1 2 2 6 mo na lang. 6 meters pwede na. 3. Oh, puro avocado lang dito. Yung langka natin ang delikado. Walang pwesto. Tignan natin yung actual pagka tanim na natin. Ay, sayang, napuyat po ako. Alam niyo kung bakit. Pinanood ko yung replay nung kasi umalis ako kanina kagabi. So, replay pagdating ko po. Laban ni Alex Iyala. Sayang, ano? Parang nagising uli yung aking sa tennis dahil syempre may Pinay tayong sinusuportahan. So, sayang. Champion sana siya. Talagang kunting-kunti na lang. Yan, bago tayo pumunta at tapusin itong ating segment dito. Itong clip natin. Checkin natin itong ating mga suha. Parang wala pa rin. Ang dami pong nalaglag. Pero amoy pa rin yung insecticide na in-spray ko. Sabi ko nga, 10 lang sanang mabuo, na bunga. Pero mukhang halos wipe out po. Nalaglag. Ayan, ito na yung mga pag-asa natin. Ilan na lang yan. So, sana may marami pa din naman. Kasi hindi naman talaga mabubuo yun sa dami po ng bulaklak na yon. Pero ang inaano natin is sana may mabuo. 'Di ba? Ayan, palaki natin. Meron pa rin naman. Iniingat-ingatan natin yan. Mag-i-spray na naman tayo baka bukas. Ganun daw talaga eh. Para kasi yung pang-spray natin, pang-taboy, yung amoy niya. Na wag matusok, pang-taboy. Turo nga sa akin, kaya pala yung mga nagkakalamansi, mga ka-farmer, ang ginagamit po nila, may mga secret, may mga secret insect, yung mga bawal. Ewan ko ito ko lang, may nagsabi lang sa akin, may mga bawal po silang gamot na ginagamit underground na matatapang. Yun po ang ini-spray nila. So parang 2 times a week pa nga yata para lang maitaboy po yung Pero ang turo sa akin, kahit top kill pwede na yun. Top kill kasi legal na pang-spray. Parang ganun ba? Pwede na. Pero yung iba po talaga, yung mga nagkakalamansi, ay iba po ang ginagamit nila. So ayan mukhang okay naman po yung ating linagay na fertilizer. Dahil kung nasobrahan yan, na po yan. Looy na, sabi sa Bisaya. Looy na, hindi naman po naglooy. Kaya very good tayo. Ayan. Kaya lang, kita nyo po yan, lahat nakaganon. Nakapaling Kasi nga, ang araw ay hindi siya, hinahabol niya po yung araw. Kaya ito, expect natin, ito abangan natin itong papayang ito ay tatangkad. Yan po ang expected ko sa kanila. Dahil kulang sila sa araw, nakakukulangan po sa sunlight, ito po ay tatangkad. Kaya yung may mga papaya dyan, tatanungin ninyo, bakit ang tangkad ng papaya ko? Ibig sabihin po, kaya siya tumatangkad kahit dwarf. Kulang po sa araw yon. Kasi ang papaya gusto ay full sun. Ayan kaya nakikita nyo, nakatagilid lahat sila Di ba? Nakaganon, hindi naman hinangin. Dahil hinahabol niya po yung araw. Yan ang explanation niyan. Kaya mas maganda talaga ay naarawan sila. Pero syempre, dinidiligan mo. Yan, orchids na tayo
Okay na. Eh di ikutan pa natin mamaya doon. Oh, di ba? Kasi may doon, medyo apektado po yung avocado natin dahil yung doon sa kabilang side eh mukhang kailangan na natin ay tambakan din ng konti pa kasi sinabi ko nga kay Papa Yam na andito na tayo, pagandahin na natin. So ganun talaga, sabi ko nga may mga plano na nababago as time na yung journey mo sa di ba, pag-i-improve po. Pero ako'y excited at ako'y masaya kasi kasama po ito sa sasabihin natin gift of God, di ba? Biyaya ng Panginoon yan na alam naman natin siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, di ba? Diba? Lahat ng bagay sa kanya. So, kung ano man ang ibigay niya, ipahiram niya sa atin, ay isang blessing na nai-enjoy mo. Whether it is 200 square meters o kung gaano karaming hektarya, di ba? Ang importante po ay appreciate, nai-enjoy mo kasi yun na po yung pinakaano kasi iiwan din natin ito mawawala din naman tayo sa mundo, di ba? So ganun. Tapos yung pag-iiwanan natin hindi mo alam kung, di ba, ibebenta lang o hindi naman paahalagahan. Basta importante yung time ninyo na kayo po ang ma-enjoy nyo. It's okay na yan, bahala na sila pag alis natin, di ba? Ganun naman yun. So, ayan mga ka-farmer, balikan natin yung orchids. Nako, mukhang bukas ko na yata ito magagawa mga ka-farmer. Grabe, anong oras na po kami natapos sa kainan? Akala ko naidlip ako ng konti sa pagod. Alas 6 na pala. Ay, ayan. Ito aayusin pa po natin. Ayun nga, tatanggalin natin to. Subukan natin magtanggal ng isa. Kasi ganun talaga. Iyaano mo ito, re-repat mo ito kasi tingnan nyo wala na, patay na yung mga ibang leaves, roots. So ang ititira natin dyan yung magandang roots na lang, pero ito wala na po, ito tuyo na wala na, dead na yan mga yan. So bukas na natin yan pagkakaabalahan. Ito pa naman, ay busy tayo. Yan. Sabi ko kay Kong kanina, bukas ko nga tanim na natin yung rambutan kasi kailangan na pong maitanim din yan. Patingin ko itong rambutan na ito hindi grafted, ito ay marketed. I think hindi po siya grafted. Ito po ay marketed na rambutan dahil wala akong makitang mga dugtong. Iba po kasi yung dugtong talaga. I think sanga po ito na pinaugat tapos ilinagay sa sanga. Yan. Itong katmon, ito naman ay puno naman to, tingin ko. Ito ay puno na lumaki na talaga. Pero itong rambutan, sanga yan, sanga. Tapos ito hindi ko po alam kung sanga din to. I think sanga din. Saan ba ang grafted? Kung grafted mas maganda, parang grafted siya. So, kasi lahat sila sinasabi nila grafted parang grafted na, pero wala akong makitang dugtong wala. Air layering ang ginawa nila pero okay lang. Parang yung chiko dito maganda din air layer lang yan. So itong papaya kailangan na po nating maitanim, avocado kailangan na rin nating maitanim yan. Tingnan na lang natin yung mga agwa pala ako ng ng mga kalapate din. Meron na ako dyan. Bawang, luyang dilaw na lang,
tsaka kuha pa ako ng oregano dahil tag-ulan po ngayon, kailangan nila ng dagdag resistensya. Ito na yung sili natin. Ito yung galing Visayas yan, Iloilo. Walang tumubo talaga na walang tumubo doon sa natin, galing Ilocos na walang tumubo. Hindi na natin lilipat yan, maawa naman na ako, palipat-lipat. Kailan kaya matatapos ang kalbaryo namin sa langaw? Ay nako, farmer. Ganda ng yung mga papaya natin, mga bagong abono yan, fertilizer, ganda na. Ito maganda kita nyo yan, ganda, solid sana magtuloy-tuloy ito din yan. Ito yung mga kamote natin, hinihintay na lang natin yan na mag tubo, pero mga 2-3 weeks pa natin yan ang pakinabangan. Ganda, may gumanda, may hindi gumanda. Ito mukhang okay naman po yung pagkaka-fertilizer ko, kasi kung medyo tinamaan yan, nagkukulot yan. Ito kagaya po nito, ito yung unang fertilizer nya, nagkulot siya. Hindi naman nalumbay, kasi pagka sobrang malulungkot po yan, parang alam mo yun, nainitan ganda pati mga maliliit, hindi naman. Kailangan natin malinis tong lugar na ito. Gusto kong maging malinis. Pati to, linagyan din natin ng fertilizer. Okay. Tapos pagka nalagay na po ni Junjun yung harang doon, at hindi na po yan gagalawin, syempre pwede na po tayong magtanim din ng papaya. Pwede tayong isisingit ko po yung papaya, then plat, mga ilang plat gagawa kami. So ano kaya magandang plat, makamura-mura tayo? Kahoy, medyo mahal din pero kung matagal din naman natin gagamitin, bakit hindi, di ba? So plat po, tapos sa papaya, then yung mga puno na natin na pang matagalan na permanent na yung puno So yung mga papaya naman po, mabilis lang naman yan Dito sa amin 1 year lang, pang 1 year lang talaga ang papaya. Yung iba nakakaabot ng 2 years, nakakasurvive. Tingnan po natin yung mga bagong itatanim natin, dahil lalagyan na natin ng patubig yan pagka nagtag-init. Sabi ko nga kay Junjun, pag-isipan na namin kung ano yung gagawin. Mabilis lang yung kuya, sabi niya. Papatakbo tayo ng tubo, may mga butas. So ayun. Tapos ano na tayo, pwede nang magtagal. Tapos kukuha pala ako ng malunggay, dahil gagawa ako ng ng aking mga kalapate, mga ka-farmer. Pandagdag din po ito sa sustansya, di ba? Maano nila, sisip-sipin nila. Lalagay natin sa suka. So ayan, okay na tayo mga ka-farmer. Pahinga na tayo at ako po yung may gagawin pa. Ayan, pahinga na muna. Tapusin na natin. Ang ganda ng nyug Actually, ang ganda na po ng nyug pag naandun ka.
maganda ng tingnan. Yun nga lang hindi pare-parehas talaga yung kanilang sizes, pero ngayon kasi mas naaalagaan na siya. So tingnan natin, madidilig na pag lalo na pag summer. Pero ang ganda na po ng wala po ngayong insekto. So alagaan na lang natin sa mga pabuhos-buhos diyan ng Magnum at di ba? Ganda wala pong mga lumabas na may mga tama. Ang gaganda po ng dahon. Ayan wala kang makikita na may mga butas. So yun ang natin, ikinasisiya. Yan nyo diba ang ganda. So sana lahat ng ganyan, pero wala pa ako nakikitang may tama. Itong ganda din diba? Kita nyo yan, ganda. At tayo nakitang may mga putol-putol. Ganda, maganda. Ibig sabihin walang mga insurektos. So ayan, at ako'y mangunguha pa ng kuha pa ako ng oregano. Mabilis naman pong tumubo ito dahil ngayon ay tag-ulan mga farmer, kaya yan po ay kaya, pero kailangan ding sprayan. Ayan may uod din, loko tingnan nyo, may mga kumakain din sa kanya. May uod din po yan, pati oregano tinitira. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.